Ako po, hindi na nakayanan nitong si Senador Bongo sapagkat inilaglag na ho niya itong si Digong Duterte, ang kanyang amo. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, ito ho, napakainit na usapin. Aba, ay laglaga na blues na ho, laglaga na porsyon, kanya-kanyang gimmick na itong mga nabanggit na pangalan na sangkot dito ho sa tinatawag na kasong Crimes Against Humanity ni Digong Duterte. Marami yung pinangalanan sa pangunguna ni Bongo at nitong si Bato at mga retired official PNP at mayroon pa pong dating Secretary of Justice. But dito muna tayo magbigay ng focus, highlight kay Bongo. I-like muna natin ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Nako, ay napakainit pong balita nito sapagkat kung makikita nyo po itong si Bongo kapag nagkakaroon ho ng interview dito ho kay tungkol kay Digong Duterte, ay sabi nga niya ay sasamahan niya lahat kahit anong mangyari kay Digong Duterte. Abay, matindi ho, di ba? Marami ang nabudol nito sa mga ganong pananalita. Hanggang ngayon ho ay patuloy pa rin ang pambubudol nito. Alam niyo mga kaibigan, biglang itinakwil na, biglang inilaglag na si Digong Duterte ng kanyang kanang kamay na kung turingin niya ay anak, at ang turing din niya nitong si Bongo kay Digong Duterte noon ay isang ama. Ibalit ngayon iwas pusoy, takot makulong diyan po sa dahig ng Netherlands. Kaya tantanging ginawa niya, inilaglag niya itong si Digong Duterte. Kapit mga kaibigan, hindi po ito fake news. Mayroon po tayong batayan, mayroon po tayong resibo. Inanyayaan ko po ang lahat kapag mayroong pagkakataon. Samahan niyo po akong panoorin ang vlog na ito hanggang dulo. At nasa ganun, lubos niyo pong maunawan. Eto, mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo. Bago bahagi sa inyo, gusto ko muna ang kunin ang inyong panig. Ano ho ang masasabi nyo? Naniniwala po ba kayo na itong si Bongo ay sangkot dito ho sa kanyang kinasasangkutan na kalukuhan dito po sa Republika ng Pilipinas? Basta't kung ano ang end reaction nyo, karapatan nyo pong magbigay diyan sa comment section. Open po yan. Eto, mga kaibigan, nako, magugulat kayo. Bigla ang pagdakip din nakapaloob dito, mga kaibigan. Ito po ang katotohanan. Pinabulaan ni Senator Bongo Mariing pinabulaanan ni Senator Bongo ang anyay unfair at walang basehang aligasyon na co-perpetrator siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa inilabas na dokumento ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Go, wala umano siyang involvement, kaalaman o otoridad sa madugong war on drugs ng administrasyon ni FDRRD. Inaccurate din daw na sabihin na siya ay dating Chief of Presidential Management Staff. Ayon kay Go, nagsilbi siya bilang Executive Assistant to the Mayor of Davao City mula 1998 hanggang 2016. At Special Assistant to the President. Iyan ang buhat sa Billionaire News Channel. Grabe nga pagtanggi nitong si Bongo. Aba, ay bumaliktad na ho, mga kaibigan, at inilaglag itong si Digong Duterte. Kung susuriin po natin ang kanyang mga pahayag ngayon, simula nang mabanggit ang kanyang pangalan, nakasangkot ni Digong Duterte. Iwas pusoy ho. Tandaan mo, Bongo, kahit anong gawin mo pa, napayak-iyak, pagdadrama, at kahit itakwil mo pa, bumaliktad ka at ilaglag mo si Digong Duterte sa pamamagitan ng iyong kumakalat na mga paliwanag, ay hindi ka makakalusot sa ICC. Dahil ilang taon na ito ay pinag-aralan ng ICC. Kung hindi ako nagkakamali,
approximately humigit kumulang 10 taon na pinag-aralan ito na kung mayroong ebidensya sa inyo. Kaya nga noong nakaraang linggo lang inilabas ang confirmation na kayo ay kasangkot ni Digong Duterte sa turo ng matibay na ebidensya. O isang dalit, itutuloy natin maya-maya. Ito pa, panoorin po natin. Man mula 2016 hanggang 2018, panindigan ni Go, highest standards of integrity, transparency, and dedication to the welfare of Filipinos ang naging sandigan niya sa kanyang career. Hindi rin daw niya hahayaan ang anyay baseless accusations na ito para hindi niya gawin ang kanyang responsibilidad bilang isang senador. Ayan, maliwanag mga kaibigan. Ibinahay ko po sa inyo. At mayroon din pong lumalabas na pahayag noon si Bongo na ang sabi nga niya, on the record yan, sabi niya ay hindi niya pababayaan si Digong kahit saan makarating. Ay bakit ngayon ayaw mong sumama sa ICC at ngayon nagtatago ka na alam ko nagtatago ka na at ang daming nagbibigay ng impormasyon na ikaw ay nagtatago na para hindi mahuli ang ICE ng ICC. Dahil alam nyo naman ang ICC hindi nag-a-announce ng arrest warrant. Yan po ay biglang pagdakip. At kapag nadakip na ang subject, ay saka lang ina-announce nila na mayroon ng arrest warrant na nilabas ang ICC. Probe na po yan, katulad ng nangyari diyan kay Digong Duterte. Ang yayabang nila noon. Kahit yung mga didilis ang yayabang. Wala daw arrest warrant. Ayun ang inabangan sa airport. At hinuli si Digong, dinakip. Umiiyak ang mga didilis, pati ang kanilang mga, nga po yung mga senador na didilis. In connection, nabanggit po natin, dahil yan ang katotohanan. Kaya itong si Bongo, mga kaibigan, kung sinasabi niya noon, na itong si Digong, kahit anong bagay dadamayan niya. Kahit sa kulungan, sasamahan niya. Naghahamon pa siya. Ngayon, iba na ang statement niya. Tinatanggi niya na si Digong. Nandiyan dahil para may kalusot siya na hindi siya kasangkot, para makalusot siya na hindi siya kasangkot. Todo tanggi Kaya ang dami na nagbibigay ng anumang public opinion sa malaking stream media. Kahit umikot po kayo, ang kanilang sinasabi, wala kang isang salita, Bongo. Noon pa yan, kahit hindi nyo ipaalala. Yan po ay pambubudol lang ang ginawa. Kaya nga naging number 1 senador dahil sa pambubudol ginagamit yung mahihirap, di ba? Isang dali, sa baka tayo mapalayo, dito muna tayo sa ICC. Kaya nga ang dami nagbibigay ng public opinion dahil nga sa galawan ngayon nitong si Bongo na tinatakwil niya at tinatanggi niya si Digong Duterte na isang uri ng paglaglag para makalusot siya dito sa tanggang mga nga po ay hindi siya mapasama dito sa nabanggit ang pangalan niya. Yan ang taktika niya at strategy, mga kaibigan. Abangan po natin ito dahil may impormasyon po tayo nagtatago na kasama si Bato. Sa next vlog po natin tatalakayin, mga kaibigan. Maliwanag po dyan ang gusto nating ipunto buhat sa balita po na yan. Yan po ang katunayan. Isang like ko sa video na ito, naglagang portion na isa-isa para makalusot lang sila. Bye-bye, palaka.